Breaking news po. Kung Joel Chua, dismayado kay Madriaga. Kahit umiyak-iyak pa ito, pero sumablay. Nako, kabado. Kabadong-kabado ang grupo ni Dilima dito. Luistro at Terry Ridon. Nanginginig na sa takot. Ito po ang sabi ni Joel Chua. Madriaga's bank account did not prove anything with respect to BP Sara. Ito po ang sinabi ni Congressman Joel Chua. Bakit po mga kababayan? Nako, dito pa lang po mga kababayan, dismayado na si Joel Chua. Tila walang pakinabang itong si Madriaga. Nako mga kababayan, gaya nga ng sinabi ni Attorney Panelo Jr. na itong si Madriaga ay isang weakest link. Bawat salita niya mga kababayan, lalo namang lumalakas si BP Sara sa taong bayan. Tila itong mga sinasabi ni Madriaga ay talagang chismisan, maritesan lang. Walang kwenta na bali-balita. Walang resibo. Walang kwenta. Puro picture ni Sara sa kampanya ang pinapakita. Walang matibay na solido na magpapakita na idiin si Sara. Kaya si Joel Chua, dismayado. O pakinggan po natin mga kababayan. Nako, Luistro, wala na. Hontiveros, nag-igit na. Sabi pa naman ni Hontiveros, taong bayan, sabi niya, taong bayan ang may kagustuhan para daw ma-impeach si Inday Sara. O tignan nyo, ginagamit nila ang taong bayan kahit sila pala ang may gusto na mawala si Inday Sara. Kaya ngayon mga kababayan, dismayado lahat. Parang unang araw pa lang sumablay na. Tila inilibing na sa sementeryo itong impeachment ni Sara. Pakinggan po natin ito. Naku, magugulat kayo. Pati si Karen Davila natatawa na lang Parang sinasabi niya, walay pala itong si Madriaga. Pang-famas ang acting. Sino nagturo? Si Trillanes? Ituloy po natin. Ito na pang pasabog. Mababa ang threshold ng probable cause. Here's Yes. an interesting question for you. The bank accounts, okay, you have Madriaga already submitting a waiver. So, of course, by that, he could give his own bank accounts, ipapa-open, walang waiver. But to determine if that bank account is real, ideally, in any court, you'd need the bank manager or someone from the bank just to say, yes, that bank account is real. That exists. He opened that, di ba? Ganun yun. Magpapatawag pa ba kayo ng mga bank officials, even with Trillanes' possible surrender of the bank documents na inallege niya noon? Or will that be reserved for the Senate trial? Usually kasi bombshell yan. Ako normally yan sa Senate trial na yan. Oh. So dito naman kasi probable cause lang di ba? So merong bank account na ganyan. So may probable cause. Baka nga kasi ang probable cause is baka nga ginawa Oo, Baka nga guilty siya di ba? Baka. So we're not saying this na guilty na siya. Baka lang. So O, kita nyo mga kababayan, puro baka. Baka totoo. Baka may ebidensya. Baka makangalap ng ebidensya. O, kita nyo mga kababayan. Walang resibo si Madriaga Kahit itong si Trillanes, pinasugpina ni Dilima para tumayong ikalawang testigo para idiin si Sara Duterte, puro hearsay. Puro probable cause. Puro haka-haka. Baka ginawa niya, baka totoo, baka korap. Ganun po mga kababayan. Kaya si Madriaga, wala po. The weakest link. Ito yung sinasabi natin mga kababayan.
fishing expedition ang ginagawa. Ano naman sasabihin ni Trillanes? Di ba mga kababayan? Puro kasinungalingan din. Ito po ang pasabog. Kita nyo po ha. Once na merong mga ebidensya naman na ganyan, so baka nga ginawa. So, and Karen, ito muna, just to clarify, yung bank account ni Madriaga yesterday, it did not prove anything with respect to VP Sara. So, Kita nyo, yung bank account ni Madriaga did not prove anything with respect to VP Sara Duterte. Yan ang sinasabi natin. Puro haka-haka. Yung mga ebidensya niya, puro picture sa kampanya. Tapos ipagmamayabang niya na naging security ni Inday. Nagpa-picture lang, security guard agad niya. Di ba mga kababayan ko? Kaya dito, talagang na-checkmate itong si Madriaga. Hindi kumbinsido si Joel Chua, kaya nanginginig din ito. Di ba mga kababayan, sila ang may kagustuhan na mawala si Inday Sara? Ano masasabi nyo? Kaya si Terry Ridon, lumuwa ang mata. Sa takot. Kasi nanginginig na sila Siyempre si Sara, alam nila na malakas ito. Ito ang paborito ng taong bayan. Malakas sa survey. Isa po sa ine-expect na mananalo sa 2028. Kaya hinahabol nila, nagmamadali sila. Kaya sabi nila, madaliin natin ito para mawala si Inday. Pero unang araw pa lang, walay na si Madriaga, paiyak-iyak pa. Nako po. proves na dinadaanan yung ng pera yung kanyang bank account. Kasi nga naman, how can he earn 100 million kung mga billion-billion ang pumapasok doon? Yun siguro, mapuprove lamang nun is yung connection niya to these people. Di ba? But it will not prove the ill-gotten wealth of BP Sara dahil hindi naman bank account ni BP Sara yan So mas interesado ko dito kay Senator Trillanes. Yes, yes. Yes. Because allegedly, according to Senator Trillanes, this is for our viewers who may have forgotten the allegation because it was 2 years ago, is the account is named after former President Duterte and the Vice President herself. He alleges it's a joint account. Tama, no, Representative? Yes, yes. Oo. And not only that, aside from that, we subpoenaed the AMLAC. So we subpoenaed the AMLAC with respect to the account of Attorney Manscarpio and VP Sara. Joint accounts or separate accounts? Joint. Well, whether joint or separate kasi conjugal property yan So the account of Manscarpio should reflect also doon sa, unless of course mapapatunayan na exclusive property ni Manscarpio yung mga diba? So without that, ang presumption is conjugal property. Okay. Seeing what you're seeing right now, is there enough evidence already? Because I spoke with former Justice Ascuna yesterday, and he said the defense should not expect the House to be friendly because they are prosecutorial in nature. He said that's their role. Because in fact, some of you who are members of the committee will probably be the prosecutors if this goes up to the Senate. Tama, sir, di ba? Tama. Oo. Di ba? So ang tanong ko nga, palagay niyo po ba, seeing what you're seeing now, sapat na po given the low threshold of probable cause? Well, for purposes of determination of probable cause, masasabi kong tama. Because if you remember it correctly, this is nothing new. Some of the evidence that we are presenting Yes. are nothing new. Dahil Yeah. ito Kita nyo mga kababayan, hindi masagot ni Joel Chua kung sapat ba. Kasi nga, luma na talaga ito. Noon pa ito. Walang bago. Mga kababayan, kumbaga sa lumang-luma na muka,
Walang nagbago. Walang naritoke. Walang bagong dating. Puro luma. Kaya sinasabi dito, patay na talaga ang impeachment. Binasura na nga ito eh. Tapos ipipilit nyo na ma-impeach si Sara. Labag nga ito sa konstitusyon. O tignan, hindi masagot ni Joel Chua itong kung may sapat ba na ebidensya. Sabi niya, wala nga eh. Parang ganun eh. Binubulong-bulong niya sa isip niya. Hindi niya madiretso si Karen Davila eh. Binaprangka na nga siya eh. Diba? Sinusuplak na nga siya ni Karen Davila. Hindi pa niya magets eh. O, tuloy natin ha. Suplak si Joel Chua dito. Ito naman, the Supreme Court, although it declared unconstitutional the 19th Congress impeachment complaint, no, the one that was filed last Yeah. Congress, but it did not touch on the merit of the case. Yeah. Only with respect to the technicalities. Tama. Wala naman siya sinabi na walang walang probable Basihan. cause. Walang Oo. basihan. Ang sinasabi lang nila, nagkatalo Mali. dyan doon sa sa session days. Doon Oo. sa 1-year bar rule. Doon nagkatalo sa 1-year bar rule. Doon kami natira. Oo. Diba? Yeah. So, Yeah. without touching or without discussing yung mga merits ng Yeah. kaso. Because I think it's good for the public to be reminded of the work that your committee did 2 years ago, because that was heavily covered, right? I mean, that we heavily covered that. And it went to the point that even yung Mary Grace Piatos that was in the news, then the Villamin. the Philippine Statistics Authority came out and said walang ganung tao. And that Right? was Kumbaga- that was also summoned yesterday. Oo, and 2 years ago sinabi na nila yan. Yeah. 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 Walang birth, walang death. So, to cut the long story short, hindi nag-i-exist yung mga pangalan na to. Oo. Ayan mga kababayan, itong si Joel Chua parang hindi abogado. Kaya nga confidential fund eh. Intelligence yan eh. Ikaw ba? Magi-intel ka, ibubulgar mo yung pangalan? O limbawa, may pinamanmanan ka para sa counter intelligence mo sa sarili mo. Ikaw yung pangulo, halimbawa si BBM, 4 billion ang kanyang intelligence fund. O. Halimbawa ang code name Pulburon. O. Sasabihin ba yung tunay na pangalan ni Pulburon? O halimbawa ang pangalan ni si Tira. O, sasabihin ba nila kung anong pangalan ni Tira? 'Di ba mga kababayan, ganun din kay Mary Grace Piatos, kaya ang intelligence yan secrecy. Tapos ipapaano nyo kung sino si Mary Grace Piatos? Naku naman, Joel Chua. Abogado ba tayo? Suplak na naman dito si Tuloy natin. So pag nagkaroon ng Senate trial, sa totoo lang, ipapatawag lahat ng taong ito ulit. Right? Yes. To say, wala, Yes. these people don't exist. Now it will be up to the defense to find a way to say why they used code names or, whatever excuse or defense they'd have to come up with. Yes. Yeah. Ang galing So- nga natin si Madriaga, yung sinabi lang nung COA kahapon na fine na dinenay na yung appeal ni BP Sara, di may problema na. Yeah. Oo. Yeah. 'Di ba? Oo. Okay, so Representative Chua, okay, that's interesting. You believe by the end of April, because this now gives us a timeline for Filipinos, no? And you know why mahalagang itanong to? May oil crisis, ang daming problema ng Pilipino, Yes. right? I don't think we would want to be locked up in a committee hearing till the end of the year or for 3, 4, 5 months, Yeah. right? Yes. And with the president has 2 years left in his term, no one would want also a conviction or an acquittal by election year.
This has to Yes. be settled for the Filipino people before. Tama. Do you agree with me, Representative? Yeah, I agree. Tama. It's for the Filipino people, not for the officials. Yeah. Tama. Tama naman po. Oo. Kasi ang tanong ko, sir, nung sinabi ni Vice President Duterte, I will be running for 2028, do you believe that affected some of your colleagues on how they will vote? Well, let us admit, tao yung mga yan, politiko yung mga yan eh. 'Di ba? And there are representatives coming from Mindanao. So, tingin ko sila yung mas heavily affected, 'di ba? But this is a question of accountability, Karen eh. Yeah. Yeah. So dito itetest ngayon yung inyong pagiging isang public servant. Ayan mga kababayan, sinasabi ni Joel Chua. Ano sinabi niya mga kababayan? Public accountability. Ulitin natin ha. Ito po. Affected, 'di ba? But this is a question of accountability, Karen eh. Oh, this is a question of accountability. Di ba ikaw Joel Chua, ikaw yung binibira ni Isko Moreno, mayor ng Maynila. Ang daming pinagiba na barangay hall. Oh, si tingin mo malinis ka. Oh, yan ang sabi ni Yorme. Ang daming pinagiba na na barangay hall mo. Tapos ang kikitid, tapos 20 to 25 million ng halaga. Oh. Di ba mga kababayan, itong mga congressman na ito mga kababayan, feeling malilinis sila, pero sila yung may bahid ng kasamaan. Kumbaga yung dumi sa kanilang damit, ipinapahid nila kay Sara. Ganyan din ang ginawa kay Binay noon. Na sinira nila si Binay. Pero ang pagkakamali nila, hindi nila magawa kay BP Sara. Bakit? Kasi nga gising na ang mga Pilipino. Kahit anong gawin yung paninira kay Sara, parang nakatadhana na si Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Nakuha nyo mga kababayan. Nakuha nyo mga loyalistang tanso. Mga pinklawan, dilawan. Diba mga kababayan ko, yan ang sinasabi natin. Kaya takot na takot sila kay Inday Sara kasi nga lahat walis kayo. Wawalisin kayo, ilalagay kayo sa basurahan. Pag si Sara ang nakaupo, alam na this. Kasi yung dumi nyo, binabato nyo kay Sara, pinapahid nyo sa kanyang malinis sa damit. Tignan nyo, ini-impeach nyo. Labag naman sa saligang batas. Wala namang matibay na ebidensya, puro chismis. Puro laway lang kayo. Yan ang sabi ni Atty. Panelo. Yeah. Yeah. So dito itetest ngayon yung inyong pagiging isang public servant. So nandirito ka sa isang sitwasyon kung saan ang pwedeng ma-risk sa'yo yung iyong re-election. 'Di ba? Kasi kung Mindanao yan the Dutertes are conceived to be very popular in Mindanao. Bailiwick nila yan So Ay, hindi lang sa Mindanao, kung Chua. Maging sa Luzon, Duterte lahat yan. Iilan lang ang dilawan, pinklawan, at mga tanso-tanso na yan. O, anong sinasabi ng tao dito? Ayun pagtatawanan to pagdating sa Senado. Lalo na pag cross-examine to. Makakalimutin niya ang script na gawa ni Trililing. Nako, Jonel. Sabi ni Limbuisit, kalokohan lang yung issue mo ng accountability. Lahat kayo, public officials, accountable sa aming taong bayan. Chihuahua, tahol ng tahol. Puro naman kasinungalingan na naman. What a show. Ang galing ng production na pinamunuan ni Luistro. At least maraming nasiyahan at nawala ang stress sa ayaw or sa araw na yon dahil sa katatawa. Kayo guilty talaga magnanakaw. Nag-aaksaya lang kayo ng oras kaka-interview sa mga mismong
nagpapahirap sa bayan. 95% na nasa Kongreso ang problema mismo ng bayan, mga magnanakaw. Tingnan nyo mga kababayan ko. Galit na galit ang mga tao. So, And the more on ano Visayas. tayo, regionalistic tayo di ba? So on the other hand, andito nakaharap sa yung lahat yung mga ebidensya. So dito ngayon magkakasubukan. Oo. Wow. Dito ngayon magkakasubukan na. Parang pelikula yan na. Representative Chua, dito ngayon magkakasubukan. Just for the record, how many votes exactly is 1/3? Tingin ko 105. I think 105. 105. So you Yes. need 105. All right. On that note, I want to thank you for joining me today. So the next hearing will be when? April 22, I think, Wednesday. Wednesday, next week na. Next week. Talagang once a week lang, no? Once Once a a week lang. Oh. Ayan mga kababayan, next hearing 22. Pero tila hindi na matutuloy kasi nga binasura na ng Korte Suprema. Mga kababayan ko, kayo na humusga dito ha. Tameme si Joel Chua dito. Hindi alam ang accountability. Hindi alam ang ibig sabihin at kahulugan ng accountability. Feeling nagmamalinis sila Dilima, Luistro, Terry Ridon, Yawa, mga ngani. Mga kababayan ko, 95% ng Kongreso. Maleta. Kakahiya. Diba? Binabato nyo yung mga dumi. Yung dumi ng damit nyo, nililipat nyo kay Sara Duterte. Nakakahiya kayo. Yan ang sabi ng mga tao. For accountability, kayo nga, walang credibility. Accountability ba kaya? For transparency, wala naman kayong transparency. Demokrasya, ayaw nyo naman ng demokrasya. Diba? Okay, mga kababayan, i-like, i-share ang video ito. I-subscribe at ipakalat nyo mga kababayan. Mabuhay po. Yan ang ating pasabog ngayon. Salamat po.